that in the long run, syempre, kailangan mabawi din nila yung kanilang investments. At tutubo rin. Importante, zero capital. Finally, mga kababayan, I think yung ating Ninoy Aquino International Airport, magiging maayos na po yung operation. Bagitan niya, Mr. Maravillas. Sinilyo na po, mga kababayan, ngayon yung landmark deal between the government, yung NAIA rehabilitation with San Miguel Corporation po. Tinawag siyang best deal in history, mga kababayan. Ayan po, Salceda Lodge SMC's NAIA deal. Tinawag niya, mga kababayan, na best deal out of biggest PPP. Yung PPP, ang ibig sabihin po nito yung public-private partnership. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, tinawag siyang best deal? Best deal siya, mga kababayan, kasi laking tulong sa ating gobyerno. Walang perang gagastusin yung ating gobyerno from the taxes of the Filipino people. Pero po, kikita ng malaki pa yung ating gobyerno. Yung kita, mga kababayan, 82.6% ibibigay sa ating gobyerno. And other than that, mga kababayan, may pauna pang 30 billion pesos. May paunang 30 billion pesos na ibibigay yon San Miguel Corporation. O, di ba, jackpot yung ating gobyerno pa? Pagkatapos, 82.6% ng revenues generated sa operation ng NAIA mapupunta po sa ating gobyerno. O, di ba, jackpot, mga kababayan? Kaya tinawag siya, mga kababayan, na best deal out of the PPPs. Sabi ng aming congressman dito na si Joey Sarte Salceda. Saan ka pa nakakita ng ganong transaction, mga kababayan? O, di ba? Nakakatuwa ang mga ganitong pangyayari. Yan po ang bagong Pilipinas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer car rental with our brand new Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco, Aleco Bills, PLDT, etc. So kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito po sa amin. Pati sa mga hotels, nagbo-booking online po kami. May Paymaya kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligas, PCT Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman yung bagong product namin po ay Glow Serum. Whitening siya. Negosyo ng aking anak na architect ay entrepreneur Riz Maravillas. Contact na lang po kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo, mga kababayan, dito sa ating kwento. Ito po yung aming congressman, Joey Sarte Salceda. Tuwang-tuwa po sa deal. So, sabi rito, in a landmark move for Philippine infrastructure, the Ninoy Aquino International Airport NAIA operation and management privatization deal has been awarded to San Miguel Corporation SMC, hailed as the best deal out of the biggest PPP in history. Ito yung pinakamaganda, mga kababayan, pinakamalaki at pinakamagandang deal na pinasok po ng ating gobyerno under PPP. At to the advantage ng ating gobyerno po. Bakit siya to the advantage pa?
Ito po yung rason, mga kababayan. Tingnan ninyo yan. Sabi dyan, San Miguel Corporation wins the NAIA privatization deal, securing the largest public-private partnership project in Philippine history. The deal includes an 82.6% government revenue share and an upfront payment of 30 billion pesos, surpassing other bids. Imagine, mga kababayan, yung ating gobyerno ay mayroon pong 82.6% share sa operations ng NAIA. Once, mga kababayan, natapos yung project, and other than that, may ibibigay pa na paunang 30 billion pesos. O, di ba nakakatawa, mga kababayan? Pero anya, Mr. Maravilla, siyempre, siguradong tutubo din ng bilyon-bilyon yung SMC. Siyempre naman po. Kasi siyempre, yung operations yan, mga kababayan, sila yung magpapatakbo. Management and operations. Mga negosyante yan siyempre, pinag-aralan nilang mabuti. That in the long run, siyempre, kailangan mabawi din nila yung kanilang investments. At tutubo rin. Importante, zero capital mula sa ating gobyerno. Hindi kailangan mag-budget yung ating gobyerno. Sila yung gagastos lahat at ma-improve nila yung serbisyo mismo. Hindi tulad po ngayon na naging problematic po for the past several years. Laging napipintasan tayo, worst airport in the world. Diba? So ito na, mga kababayan, yung solusyon sa problema ng operations ng NAIA. So sabi dyan, planned improvements include the installation of wocalators in Terminal 3 in enhanced facilities for overseas Filipino workers, aiming to swift enhancement of NAIA's infrastructure. So gaganda na siya, mga kababayan. Magiging at par na tayo with other airports in the world. Hindi na yung kahiya-hiya yung ating NAIA operations. Lalo na sa ating mga kababayan na mga OFWs. At siyempre sa ating mga bisita rito, mga turista from other countries. So sabi dyan sa balita, House Committee on Ways and Means Chairperson Albay Congressman Joey Sarte Salceda, Ladet Finance Secretary Ralph Recto, and Transport Secretary Jaime Bautista for lacking the 170 billion pesos deal, the largest public-private partnership project in the country's history. So ito na pala yung pinakamalaking deal na pinasok ng ating gobyerno, 170 billion pesos. So yung proposal ng SMC, nag-offer sila ng eye-popping 82.6% government share out of airport revenues. Tapos may paunang bayad pa sila na 30 billion pesos sa ating gobyerno. Di ba, mga kababayan, jackpot yung ating gobyerno. Kumita na, mga kababayan, ng outright na 30 billion pesos na magagamit natin sa ibang mga projects ng ating gobyerno. Pagkatapos, 82.6% pa yung shares doon sa operations ng airport. Di ba, napakagandang deal po? So sabi rito, the SMC's proposal still yields them an internal rate of return of about 11.4%, which is lower than the allowed Bulacan Airport implementing rules and regulation of 12%, after which government gets everything earned, sabi po ni Congressman Salceda. Salceda said the disqualified bidder offered a second best proposal with 76% government share, way below SMC's proposal. Kaya siyempre, panalo yung San Miguel Corporation. Yung San Miguel Corporation naman po, tested ng company. I think yung San Miguel po has more than 100 years history yata ng operation, kung hindi ako nagkakamali. At dyan nga po sa Manila, maraming skyways dyan. Yung skyway papuntang dinadaanan natin, papuntang airport, San Miguel Corporation po ang nagpatayo. Sila nag-ooperate po. So hindi na po sila bago. SMC infrastructure yung skyway papuntang airport. O ngayon, yung mismong NAIA, sila na po yung mag-ooperate niyan. So sabi rito, the lawmaker is optimistic that SMC will immediately make improvements in NAIA, including the installation of wocalators along the full length of Terminal 3
the interconnection of terminals 1, 2, and 3, and better lounge facilities para sa ating mga overseas Filipino workers. In all anya, an excellent deal for the government. We got the best deal out of the biggest PPP in history. Sabi ng aming congressman, Joey Sarte Salceda po. The rate-based bidding also makes it fair to all parties involved since we cannot really equalize proposals qualitatively. The best metric is what gives the best deal for the government. Madaling sabi, panalong-panalo mga kababayan yung ating gobyerno sa deal na to. 82.6% ng revenue sa operations po pupuntang gobyerno. Pagkatapos bibigyan pa pala kasi kakadil pa palang di pa man ay bibigay. Bibigyan pa yung ating gobyerno ng 30 billion pesos. Panalong-panalo po. Kaya tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas sa tulong po ng ating mga investors, local investors po ito, kapartner ng ating gobyerno sa pagsulong ng ating bansa. Lalo pa mga kababayan siguro pag naamyendahan na po yung ating konstitusyon. Papasok na yung napakaraming mga investors, foreign investors dito sa atin para matupad yung pangarap ng ating Pangulo na upper middle income yung ating bansa. Sabi nga ng ating national scientist po na yung economic chacha na pinupost ng ating Pangulo is actually very vital po siya to improve investment climate dito po sa ating bansa. Ayan po siya. Economic chacha vital to improve Philippine investment climate, says national scientist. Yan po yung sabi ni national scientist in economist Raul Fabella during the round table forum sa House of Representatives. Sabi po ni Fabella, ang ating bansa niya, yung investment rate stands as the lowest among the members ng ASEAN. This is in stark contrast sa ating mga kapitbahay na bansa tulad ng Thailand, Indonesia at saka Vietnam, which boast higher investment rates. Yan nga yung naging discussion namin ni Manoy Juan Iskandor kahapon. Yun ang sinabi ng mga investors na Koreano, yung Korean ambassador po. Kausap yung congressman ng Palawan, si Congressman Alvarez. Out of 343 na mga Korean investors, 3 lang yung napunta dito sa Pilipinas. Lahat papuntang Vietnam. Kasi yung Vietnam po, kahit communist country po, open economy sila doon. So sabi po ni Fabella, this disparity niya highlights the Philippines' preference for consumption over investment, resulting in a low savings rate and an anti-investment ecology. All economic progress boils down to investment. Countries that invest less will over time eat the dust of countries that invest more. Take it from our national scientist, mga kababayan, and an economist. Yung mga kontra ng kontra po sa economic chatsa na mga politiko. Hindi man po mga ekonomista kasi, hindi man mga negosyante, kundi mga politiko lang sila. Kumbaga, ang negosyo nila politika. Diba? Yun ang masama doon. O yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.